kung sakali naman na mananatili itong composition na to, I think it's safe to say that we're good to go, no? Pero I mean, the Vice President is already assured, no, that she will be able to run for 2028. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst. Prof, good morning po. Jade at Admar po muli ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Good morning, Jay. Good morning, Admar. Good morning din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Opo, Prof, kaugnay dito sa issue ng shooting incident dyan po sa Senado, gaano ho ba kabigat para po sa inyo yung insidenteng ito sa imahe at kredibilidad ng Senado? Yeah, actually, very masyadong malaki yung implication nito sa atin because number one, hindi ito nangyayari on a regular basis. And I believe this is the first time na nagkaroon ng ganitong insidente sa isang institusyon, no, that is supposedly hallowed and very highly respected. It gives the impression na kung dito sa mga ganitong institution, maaring mangyari itong mga ganitong kaguluhan na supposedly tight and heavy yung security, mas lalo pa siguro sa mga ibang lugar, no, na walang ganitong high level ng security, no. And I think it sends a not so good impression also to the international community about the state of the current state of politics in the country, na nakikita natin medyo problematic talaga at the moment. Opo, pero alin ho ba sa inyo o sino ho ba sa inyo sa tingin ninyo yung may kasalanan bakit nagkagulo sa Senado? Well, in the first place, para sa akin, hindi naman dapat talaga nandoon ang NBI. No? I really don't understand why Melvin Matibag was even there in the first place. No? Unless, of course, na-weaponize talaga yung kanilang hanay, lalong-lalo na alam naman natin that he was just recently appointed and syempre maaring may mga direct orders sa kanya at siguro gusto niya magpakitang gilas talaga at ipakita sa Pangulo na kaya niyang gawin yung kahalintulad ng ginawa ni General Torre before, no, although this time around medyo hindi sila nagtagumpay, no. So I think this shooting incident could have been prevented if nagkaroon ng mas mataas na level of tolerance tsaka proper coordination. Kung totoo man yung sinasabi nila that they were there because of the request coming from the GSIS, I think this should have been properly communicated para hindi umabot sa ganitong katinding insidente, no, wherein lives could have been at stake. And it created panic and a great deal of anxiety, not only for the senators who were there, but I think for the entire country during that critical moment. Opo. Pero papaano ho ito makakaapekto naman sa kasalukuyang estado ng politika sa ating bansa, Prof? Well, it just simply shows that the state and the government is doing and using every resource possible para nga masiguro na yung kanyang interes ay maisusulong niya. Mapagtakpan ng mga issues na maaring kasangkutan niya or kinasasangkutan niya at the moment at maibaling yung galit ng taong bayan kay VP Sara at sa mga kaalyado ng mga Duterte. No? Very, very clear naman yung maneuvering na nangyayari. No? So the political weaponization of the resources of the government as well as the people that are supposed to be protecting the interests of the people right now is actually protecting the interests solely of the government. And this is not very good insofar as our democracy is concerned because the government should be there to actually protect and uphold the rights of the people and not just to engage in self-preservation mechanism. Opo. So naniniwala kayo, Prof, na mas bagay yung tiwala ng publiko ay nawawala dahil sa insidenteng ito sa ating mga law enforcement agencies like the NBI at iba pa? Yes, actually kasi masyadong obvious, no, na nagagamit sila at na-weaponize itong mga institutions na to na in the first place hindi naman ganun at hindi naman yun ang dapat nagiging papel nila, 'di ba?
I mean, for example, if it's going to be a valid and lawful arrest, bakit NBI ang gagawa? Kaya nga siya, kaya nga meron tayong PNP, no, to actually enforce that. So bakit nandoon? So again, it sends the the impression to our countrymen that the full length of the strength of this government is being used to arbitrarily make arrests like this, and in the process talagang lalo nitong pinapahina yung institutional mechanisms in place na nag-erode talaga yung trust and confidence ng publiko sa ating mga government instrumentality. May ilang nagsasabi na baga security lapse ito at merong iba din na bahagi ito ng isang tinatawag na political staging. Bakit ho lumalakas sa mga ganitong mga haka-haka o mga opinion, usap-usapan, Doc? Prof? Well, kasi nga two-bladed sword lagi, no? On one end, tinitignan nila lagi ang maaring gusto nilang isulong dito ay yung legal tsaka yung constitutional na perspektibo, pero in the process of doing so, nagiging maliwanag din naman na may mga political reasoning or political rationality behind. At lahat nga itong nangyayari nga ngayon is basically kung titignan natin magkakaugnay talaga, no? Itong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa was actually given or was actually created to weaken the Duterte bloc, no? Na alam naman natin he is a very staunch ally of the president, at kung siya ay maaresto, maaring maging malaki rin yung epekto nito, no, sa voting, at the same time yung moral ng mga kasamahan niya sa mayorya. All these things, no, basically are being orchestrated by the government to present that the opposing camp is the one creating or causing the trouble, when in fact ang titingnan lang naman natin dito is meron ba talagang kakayahan ang ICC na gumawa ng mga kahalintulad na pag-aresto sa ating bansa, at kung meron man, para rin nating sinusuko yung ating soberanya at saka yung ating nationalistic sentiment sa isang dayuhang hukuman. Opo. At inaasahan ho ba ninyo, Prof, na mas lalong lalalim pa yung political divide o pagkakahati-hati nga sa pagitan ng administrasyon at ng mismong kampo ng mga Duterte? I think right now there's really no looking back, no. Kung titingnan natin yung mas pagkakahati-hati, ay talagang mas lalala ito, no, especially that right now may kinakaharap na impeachment ang ating ikalawang pangulo, and especially that magkakaroon tayo ng 2028 elections na ngayon pa lang ramdam na natin yung init ng yung tension heading into the 2028 elections. Opo. At bago ko lang ipasa kay partner Admar, sa tingin po ninyo, dapat pang magkaroon ng isang independent body para mag-imbestiga nga hinggil sa mga nangyari dyan sa Senado, o tama na yung ginagawa ngayon ng gobyerno, o dapat din magkaroon ng investigasyon ng Senado? Kasi nalilito na ang taong bayan. Sino ang paniniwalaan? Dito ba sa banda ng Senado o dito sa gobyerno? Well, I think kasi pagka halimbawa Senado lang naman ang gagawa ng investigation, they will always think that it's going to be impartial, di ba? Kapag naman Kongreso lang ang gagawa, ang gagawa lamang halimbawa ang gagawa lang naman ito ay ang gobyerno, they will also think the same thing, no? So I think what is important here is for both camps to consolidate and to actually come up with mechanisms para masiguro natin na patas, no? Siguro equal representation. Merong manggagaling sa government panel, hindi naman manggagaling sa Senate panel, para at least makita natin talaga yung katotohanan ito sa issue na to. Prof, magandang umaga. Si Admar po ito. Nakita Hi, natin good morning, yung Admar. pagrarason po ng mga opisyal ng gobyerno mula kay Pangulong Bongbong Marcos,
nung nakapanayam nung mismong araw si Director Matibag ng NBI at ng iba pa mga involved dito po sa nangyaring putukan sa Senado. After nun, ang dami na nila pong mga dagdag na paliwanag. Parang afterthought effect lang po ba nakikita nyo para mapagtagpi-tagpi ang lahat ng kanilang reasoning po mula't simula. Pero ang napansin ng mga netizen din, nagkakasalungat-salungat yung kanilang mga pahayag. Yes, definitely. No? Sabi nga natin, kung ikaw ay magsisinungaling, dapat maganda ang iyong memorya. No? Yun po yung medyo nakikita rin natin, basically, no? Dahil nga, hindi tumutugma doon sa mga naunang pahayag, yung kanilang mga sinasabi after the shooting incident. No? And I think maliwanag, no, that if it was a deliberate and carefully studied or initiated plan, at kung totoo nga na may request sila galing sa GSIS, dapat from the very start, yun ang naging yun ang pinanghawakan, at yun yung nagiging supposedly malinaw na batayan ng kanilang mga pahayag. Pero yun nga, after the incident and when they felt, let's say, that the government will be put in the bad light, especially na nagsalita yung Pangulo na sinasabi niya na hindi ito kagagawan ng gobyerno, na medyo malabo talagang mangyari because the NBI was there and the NBI is a part of the government. So paano natin masasabi na hindi yun kagagawan ng gobyerno? No? So assuming, for example, na ang talagang nagpaputok ay yung Sergeant at Arms, no? The mere fact na nandoon yung NBI, it created the tension. The mere fact na nandoon sa isang co-equal branch, no, or co-equal institution ang isang law enforcement agency that is not supposed to be there in the first place, I think that created the impetus, kumbaga, para magkaroon nga ng ganitong heightened altercation na yun nga humantong dito sa shooting incident. So these things could have been prevented if in the first place hindi sila nagmamadali na issue itong warrant na to, na nirespeto muna nila sana yung kagustuhan at yung damang reglamento na sana manggaling sa isang independent, competent Philippine court yung warrant bago nila ito ipinupush na i-serve, no, kay Senator Bato de la Rosa. If all these things were in place, it could have been better, no? Kaya lang kasi maliwanag that they really wanted the arrest to be conducted and to be made in the same fashion na kagaya nung ginawa kay dating Pangulong Duterte na mabilisan, no? Mabilisan, umaga hanggang gabi, na isakay na sa eroplano and all. And maybe they're trying to actually do the same thing. It's just that ngayon kasi mas may heightened vigilance na, no, on the part of the people. Mas aware na tayo doon sa pwede nilang gawin dito nga sa tinatawag nating group effort ng gobyerno, at yun, hindi ito pinayagan ng mga supporters ni Senator Bato, no? That's why immediately they camped out, no, dito sa Senate. They went there, they rushed there to show, no, the Filipino nation na hindi nila papayagan itong mga ganitong uri ng pang-aabuso. Prof, dito naman tayo sa iba pang usapin. May bagong Blue Ribbon chairwoman po ang Senado ngayon, at gumawa po ng kasaysayan si Senadora Pia Cayetano bilang tanging babaeng senador na humawak sa naturang posisyon ng dalawang beses. Ano po ang nakikita nyo dito? Kasi ito po isa sa mga inantabayanan ng ating mga kababayan, lalo na't nabitin sila doon sa investigasyon kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects, issue ng corruption po. Well, I think with the experience that she has, no, dahil nga na-handle na niya itong makapangyarihang committee na to in the past, I think she is the perfect person. Ano? Of course, Senator Marcoleta could have also been a good alternative. Kaya lang kasi alam naman natin, ano, that if ilalagay doon si Senator Marcoleta, that will put a lot of fire, no, especially on the Senate leadership, na para bang kumaga parang
hindi yung perception na talagang pinapagharap lang si Ping Lacson tsaka ito si Senator Marcoleta. So I think to diffuse that and to actually de-escalate yung possible tension on that matter, mas maganda nga na si Senator Pia Cayetano na yung nailagay dito, no? And asahan natin definitely na magkakaroon tayo ng mas maayos na pagbalangkas dito, no? Mas magkakaroon ng direction kasi nga yung nag-iisang takip na para malaman natin talaga yung flood control scandal at kung ano man yung mga kailangan nating malaman tungkol dito ay natanggal na at napalitan na. Walang iba kundi si Senator Ping Lacson na sa una akala natin matapang, akala natin anti-corruption, pero kalaunan siya yung naging hadlang para malaman natin talaga yung katotohanan. So, it's a good thing, I think mas maganda na ngayon yung tatahakin ng Senate Blue Ribbon Committee at lalo lang nitong ma-heighten or mailalagay sa surface yung kahinaan ng nakaraang liderato, lalong-lalo na sa pag-iimbestiga dito sa flood control scandal. Kasi nga, maliwanag na may mga pinagtakpan sila at may mga tao silang pinoprotektahan, lalong-lalo na itong si Senator Ping Lacson, na para ang characterization ko sa kanya, para siyang isang dragon slayer daw, na nung nakarating siya sa Castillo, instead na patayin niya yung dragon, naging gwardiya siya nito. So, something like that. No? So, ngayon na wala na siya, mas mag-aasahan natin yung mas maliwanag na direksyon nitong flood control. At sana, maging susi talaga ito sa pagpapakulong at pag-aalam natin kung sino talaga yung mga tao na dapat ng managot dito. Opo, dito naman po sa issue, dahil maya't maya po, Prof, naririnig natin na meron na namang kudita dahil sa manipis lang po yung bilang talaga ng majority at minority. Sa tingin niyo po, bakit laging may ganyan pong tayong naririnig? At yung issue din ng kailangan bang mangyari ito dahil may nagko-control sa kanila para sa impeachment at para mapigilan yung investigasyon sa flood control. Ano bang dapat malaman ng ating mga kababayan ukol sa mga ganito pong mga pangyayari sa kasalukuyan po? Well, para sa akin, yun nga, very, very fluid naman talaga ang Senado, no? Anything could happen even overnight, and a lot of things could actually transpire, even if, yun nga, wala tayong masyadong nalalaman, pero may mga behind the scenes kasi, no? May mga behind closed curtains agreement and negotiations na nagaganap, no? Sana ang tignan natin dito is yung patatiliin na muna sana natin. Kasi kung pinibigyan natin si Tito Soto at saka itong si Ping Lacson ng 6 na buwan, 8 buwan at wala nga nangyari, bakit natin papalitan agad itong liderato na 1 linggo pa lang naman ang nakakalipas mula nung sila ay pumalit. So we need to give ample chance to them to also prove themselves. Kasi kung papalitan natin sila kaagad, nagiging maliwanag that everything is actually born out of politics. And kung titignan naman natin din yung qualification at yung experience at track record ni Senator Cayetano, I mean, pound for pound naman. I mean, kumpara kay Senator Tito Soto na I don't know kung ano ba yung kaya niyang ipantapat dito kay Senator Cayetano in terms of legal expertise and brilliance pagdating dito sa mga ganitong usapin, tingin ko naman we're right now in better hands kumpara dito kay Senator Tito Itbulaga Soto. Opo, kasi nabanggit din ng dating tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na possible na isa sa mga factor kung bakit napalitan din ang liderato ng Senado ay dahil sa walang or kakulangan ng kaalaman ng dating Senate President Tito Soto, lalo na sa usapin sa impeachment. At akma itong kasalukuyang liderato dahil sila po ay nag-convene na rin bilang impeachment court. Mas sanay kung isang abogado, matagal na sa propesyon para dito po sa usapin na ito, Prof. Tama po yun. And I totally agree with that because an impeachment is a legal and constitutional proceeding.
And kinakailangan talaga rin natin dito yung tao na mamumuno, meron talagang sapat na legal na preparation, ano. At yun yung kasing magdidikta somehow, ano, kung ano ba yung mga regulations, ano ba yung mga legal mechanisms, no, na kinakailangan nating malaman at maintindihan, at magiging mas madali ito para sa kanya kasi nga meron na siyang legal background about this. Hindi lang siya yung tipong aaralin mo muna, no, bago mo gawin, no, kasi nga you cannot, hindi pwedeng trial and error dito, no, na kasi napakahalagang pangyayari itong impeachment. Imagine, you are trying to remove, no, possibly a constitutionally elected official. Not only that, she was voted by 32 million Filipinos in the last election, and then you're a 24-man committee composed of senator judges will be removing her, no. So medyo mabigat na hamon ito, no, at hindi to basta-basta magagawa lamang ng isang komedyante, no. So I think Senator Cayetano really fits the bill. Opo. Dito naman tayo sa naging mga pahayag ng mga kongresista na pabor talaga dito sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi daw sila natatakot sa darating po na eleksyon sa maaring maging epekto ng pagsuporta nila dito sa impeachment. Sa tingin niyo po, sa kanilang ginawa, sa mataas pa rin na suporta na pinapakita ng taong bayan sa pangalawang Pangulo, wala ba o merong epekto sa kanilang future na pagiging politiko po, Prof, dito sa mapabor sa impeachment? Well, titingnan po natin kasi rito, no. Number one, yung political machinery and the resources that was given to them. Kasi kung totoo na binigyan sila ng 20 million, another 70 million for MOOE, and another 150 million for later release, no, para sa kanilang constituents, magagamit nila to actually to still consolidate yung kanilang political base dun sa areas na yan. Kasi syempre at the end of the day, ang mga kababayan natin nangangailangan talaga ng tulong pinansyal, ng ayuda, for example. At ito nga ang gagawin nila dahil naisip na to ng gobyerno, no. They know that this is going to happen, na matatakot yung mga politiko, especially the congressmen, to vote in favor of the impeachment. So what they did was they tried to craft a mechanism para nga tapatan, no, yung hamon na to, and that is of course by giving them money, no. So syempre kapag meron ng pera, nag-iiba na ang tono at ang demeanor, no, ng ilan sa ating mga kababayan. At kapag may suporta na agarang ibibigay sa kanila na manggagaling nga dito sa mga kongresista na to, maaring hindi magiging malaking epekto. Hindi ko sinasabi na hindi na nila susuportahan si VP Sara, pero nandun pa rin yung suporta nila dito sa mga kongresista na to kahit hindi sila bumoto kay VP Sara, kasi nga meron nakukuha na benepisyo yung mga taong bayan galing sa kanila, na galing din naman doon sa kabanang bayan na pinansuhol sa kanila para nga bumoto in favor of the impeachment. Huli na lang po mula sa akin, Prof, magiging finish na ba ang 2028 sakaling makakuha ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema o di kaya sa Senate Impeachment Court dyan po sa Senado si Vice President Sara Duterte? Well, I think with the way things are going right now and with the composition of the Senate and the majority, I think it's safe to say na if we're going to look at the impeachment as a political numbers game, talagang makikita natin that it's really leaning towards possible acquittal, no? Pero like I said a while ago, hindi pa rin naman ito talaga sigurado dahil nga maaring may mga pagbabago na maganap, depende doon sa lalim at lawak ng mga pag-uusap na nangyayari behind closed doors, sa mga transactions na nagagawa, sa mga agreements na nabobroker as time progresses, no. So everything is not yet cast in stone. Pero kung sakali naman na mananatili itong composition na to, I think it's safe to say that we're good to go, no. Pero the Vice President is already assured, no, that she will be able to run for 2028. Pero ang tanong ko rito is, ano naman yung magiging
pagtanggap nito ng mga opposition, lalo-lalo na ng mga kontra sa ating ikalawang Pangulo, particularly itong mga miyembro ng Kongreso, itong mga makakaliwang grupo, itong mga Pinklawan at Dilawan. I'm sure that they will not accept this sitting down, that they will still be protesting, and they will be continuing with what they're doing right now because they feel na hindi ito yung tamang decision. It's very obvious, no? Pero ang kailangan natin din ditong bantayan will be the impression that the public will be making out of this impeachment. Kasi whether or not makonvict siya, no, the mere fact na ito nga maglalatag ng mga ebidensya, ng mga testimonya, tsaka ng mga pahayag, no, this may create the impression that she is possibly guilty even before a verdict will be reached, and yun nga, it's the impression that is given na medyo negative on her part. At ito yung iniiwasan natin basically. Opo, singit ko lang po, Prof, sakali naman po na siya po ay mahatulan ng guilty naman, no? Ma-impeach po, Prof. Usap-usapan din kasi, nababasa ko rin sa social media na pwede namang maisalin sa kanyang mga kapatid kung para sa 2028. Maaari bang ganun din ang magiging suporta? Nakikita nyo po na maisalin pa rin sa isa pang Duterte po, Prof? Yes, possible naman yun. Ano? It could actually be an alternative plan on the part of the Duterte bloc, no? Basically. And dito natin matetest kung gaano ka-resilient yung pagsuporta ng mga kaalyado, ng mga Pangulo at ng kanilang mga supporters, no. So what I'm saying here is that yung tinatawag natin na hardcore supporters, no, yung pinaka-core unit ng president, ng vice presidential support, dito natin matetest, no. Kasi the truth is kung sakali mang hindi siya makahabol, no, it's quite funny to think na yung mga supporters niya ay iboboto ba si Senator Risa Hontiveros, si Trillanes, si Bam Aquino, or si Leni Robredo? I mean, I highly doubt it, no? So, kaya kakailanganin talaga nila mag-build in ng isang alternative candidate, no? Otherwise, these people that are supporting the Dutertes, I doubt it if they will change position, but they would support anybody that the Dutertes will be endorsing definitely. Opo, at huli na lang po talaga, Prof. If ever naman po, nakita nyo rin po ba na dito sa mga kalaban po ng mga Duterte, pati rin yung mga, which is naumpisa na yan din ata dito kay Congressman Pulong, na inireklamo din po sa ombudsman sa kanyang distrito, masyado na bang klaro o halatang-halata na talaga pag itong mga Duterte ay magiging subject din po ng panggigipit? Yes, definitely. At I think matagal na naman natin itong naranasan ng mga Duterte for the past 4 years or 3 years. And I think they're already used to it. No? Ang mahalaga lamang dito masagot natin at maibigay natin yung ating pahayag ng maayos. And I think that will be the condition that they are going to tread from now up until 2028, no? And I think they need to be prepared for that. Opo. Prof, mga pahabol lamang na mga katanungan, si Jade po ulit ito. Kung sakali man po na yung ilan po sa mga senador ngayon na nasa majority ay tutuluyang kasuhan o may kaso na nga kinakaharap. Babanggitin natin ilan nga sa mga humaharap ng kaso, si Senator Jinggoy Estrada, meron din si Senator Joel Villanueva, si Senator Chis Escudero, at yung dalawang Villar, may mga kaso po silang kinakaharap. Sa tingin po rin nyo ay makakaapekto po yan doon sa conviction ni Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment? Yes, they will definitely use that card against the Vice President, at sa kanyang mga kaalyado. Pero ang maganda siguro natin titingnan dito is, for example, the Senate Blue Ribbon Committee, which is now under Pia Cayetano, kung yung mga investigation, ang uunahin muna ay yung mga allegations labang kay Martin Romualdez, kay Saldico, yung testimony ng 18 Marines, I think that will bring the limelight out
no, from the senator judges na implicated dito sa flood control scandal. And then secondly, ang maganda rito siguro, no, maaari kasi mangyari yan, ano, yung negotiations, so kung tawagin natin palit-ulo, no. So para hindi ka na pitpitin dito sa iyong kasong kinakaharap, lumipat ka, no? I think what we can do there and what they should do is to expose this, no, to the public na may mga kumausap sa kanila na ito yung offer, no? Because that will really cast a lot of doubt on the accountability mechanisms itong impeachment. Kasi kung lumalabas, talagang political weaponization ang ginagamit, no? And they're going to do everything and anything, even to risk, no, public accountability. Kasi nga, publicly accountable itong mga senator judges na to na involved dito, pero willing sila, no, na kalimutan na lang ito just for the sake of them na babaliktad, no, against VP Sara. So if they're going to be bringing this out in the open, itong mga ganitong behind the backdoor negotiations na to, mas magiging maganda na expose nila to. Ano, I think mas magpapasolidify ito doon sa chances ng ating ikalawang Pangulo at mas may papakita na itong gobyerno na to talagang very desperate na makakapit sa kanilang position at the moment. Opo, huli na lang. Ikaw ba'y naniniwala na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay may impluwensya po sa mga nangyayari ngayon? At kung wala man, dapat bang siyang makialam? Dahil siyempre, ang gulo na ng ating bansa, marami na tayong problema, pero nakikita ng marami po sa ating mga kababayan ang tensyon dyan sa Senado. Sa halip na pagtuunan ang iba pang mga bagay, ay parang dito sa politika nakatutok ngayon. Well, kung wala naman pong ginagawa ang ating Pangulo, hindi naman po bago yun, ano, dahil wala naman talaga siyang ginagawa most of the time. Kung sakali naman na meron, kung ang tanong ay kung meron ba siyang direct involvement dito, hindi po nangyayari itong mga bagay-bagay na to, no, on their own. Ano, hindi naman to parang isang makina na will operate on their own, no? Kinakailangan talaga merong magtitimon, ano, and I think is really on top of the situation. Nga lamang ang sinasabi kong he is on top of the situation hindi dun sa level ng governance, kundi doon sa level ng politika, no, na talagang minamanduhan niya yung dalaw at takbo ng politika para maprotektahan yung kanyang interest, yung kanyang pangalan at yung mga kaalyado niya, no, at the expense of course of not being able to govern properly. And it's really a sad state of affairs, no, that we still have 2 years to endure. Pero wala tayong magagawa, no? Sabi nga natin, 6 years is a very short time for a good president, but a very awfully long time for an incompetent one. And nandun tayo sa nasa awfully long time tayo ngayon, itong 6 years na to. Opo. Mensahe na lamang po ninyo, Prof, sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mga opisyal ng gobyerno na sa tingin mo dapat manindigan sa gitna nga ng mga issue na nahaharap po ang ating bansa? Well, dapat po talaga na manindigan tayo rito. Hindi po bago at hindi po biro ang kinakaharap nating mga hamon. Ano, kasabay ng takbo ng politika natin, maaaring sumasabay dito rin at dapat na kita natin yung klase ng kahirapan ng buhay na nararanasan ng ordinaryong mamamayan. So habang ating mga politiko, ang mga matataas na opisyal nalulubog dito sa tinatawag nating political noise, kasabay nito nalulubog din tayo sa matinding kahirapan at sa kawalan ng reforma, no, sa ating kabuhayan. I think the government should also look into this very well so that we will be able to address this situation at magkaroon naman ng kayusan itong ating bansa na sa ngayon talagang mabigat ang ating pinagdaraanan. Alright. Prof, maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po at mabuhay po kayo. Ayan po mga kababayan, si Professor Froilan Calilong, isa pong political analyst ang ating nakasama na pakinggan ngayong umaga.